Eto po sa sektor po ng edukasyon. Unang-una, eto pong implemented po na matatag curriculum kasi may mga datos po kamakailan na somehow itong araw po ay nagbibigay po sa mga nasa second graders ng mga mag-aaral at dun po sa parang boost sa learning at pagkatuto po ng mga estudyante. Pero somehow, ayun nga raw po, parang kailangan pa rin nga raw po ng karagdagang suporta ayon po sa mga teachers o mga kaguruan po, Ma'am Franz. Well, oo, no. Nagkaroon niya ng pilot testing no sa 70 schools nationwide. Sinimulan niya ng 2023-2024 itong grade 2 na mga ng mga students natin sa iba't ibang mga regions. So meron siyang 5 curriculum. Sa curriculum niya meron siyang 5 core subjects. Yung English, Filipino, Mathematics, GMRC, kasama na diyan yung Values Education, at yung araling makabansa, no? Yung Social Studies sa natin. So, yun. Well, dito kasi sa curriculum ng matatag tinanggal yung mother tongue as a subject. Ginawa lang siyang medium of instructions. And then dito sa grade 2, inintroduce unti-unti yung English and Filipino subject. Pero malaki pa rin yung para sa mother tongue. So, yun yung niyang curriculum na yan. Pero ang naging feedback sa mga teachers, so yung unang-una, by the way, meron niyang 2 point something billion no na budget para ma-implement yung pilot testing na yan. So ang naging problema, may mga teachers sa mga ibang mga regions, ang mga feedback, so unang-una, mahaba yung preparations. No, in-extend nila yung time nila in preparation for lesson plan at saka yung mga teaching materials nila, yung ginagamit sa pagtuturo. Kasi ang strategy dito more on ang sinasabi nila everyday life, no? Yung nakikita ng mga bata sa paligid. So yung tinatawag nilang hands-on activities, mga group work, etc. So yung mga teachers talagang nag-iisip sila kung paano maituturo, tsaka yung mga real life applications. Halimbawa nga sa mathematics, gumagamit sila ng mga everyday na ginagamit na objects, everyday objects na ginagamit. Sa values education naman, role playing. So yun nga yung mahabang pagpeprepara, tapos inadequate yung training. Ang natatandaan ko diyan parang 2 weeks, no? 1 to 2 weeks ang training ng ating mga teachers diyan. Kaya meron pa isang mahalagang feedback nila noong kulang-kulang daw yung mga learning materials. Meron man daw ay nalilate. So nagpo-produce muna ang mga teachers ng sariling learning materials. Tapos abonado yung mga teachers natin. At ang isa pa ay yung parang walang standardized assessment tool. No, so ibig sabihin hindi gaano masyadong preparado ang DepEd sa pagpapatupad nitong nitong pilot testing.